Hi po. Magandang umaga. Magta-try lang sana kaming magpasa ng resume. Oh, Suncoast. Oh, ang daming bangkar. Lagat ng kaliit lang company ay mag-ano. Sponsor pala ng LMIA, no? May truck di malalaki. Parang sa ano lang din natin. Malay mo malaki din yung depot. Suncoast, Kuksay. Pero na. May snowflakes na, oh. 3 days, 2 nights PEI. So today, meron lang akong gustong i-share sa inyo kasi naghahabol talaga kami ngayon sa time kasi almost 2 months or less than 2 months na lang magna 90 days na ako. Kaya naman nakapag-decide kagad kami mag-asawa na tumawid ng PEI or Prince Edward Island. So doon nagbaka sakali kami humanap ng LMIA. As to be straight, no, ako lang talaga yung naghahanap ng trabaho kasi hindi ko naiisipin na lumipat pa ng company yung asawa ko dahil nga una sa lahat i-renew kasi siya, and at the same time may tendency na maiwan ko talaga yung mga bata sa kanila kasi pwedeng i-attach yung mga kids ko sa status ng asawa ko, kaya ako talaga yung naghahanap. Pero nag-promise kasi ang company na i-rehire ako. Ako lang talaga yung sobrang nag-aalala na baka pagdating ng ika-90 days ko, hindi pa rin ako ma-approve sa reconsideration. Kaya hanggat maaari sana, makahanap ako ng solusyon para at least makapag-stay pa ako. Ayoko maiwan niya mag-iin ako dito. Pero kung yung will ni Lord, wala na akong magagawa. Okay na yan. Let's go, Kate. Hanggat hindi pa max out. Go, Kate. Kate. Bye-bye, hotel. My hotel. I miss home. Woohoo! Nice. Bago kami mag-decide pumunta ng Prince Edward Island, sinubukan muna namin dito sa area ng New Brunswick, sa St. John. So nag-submit ako dyan sa Cook Aquaculture, sa Chocolate Factory, at saka sa ibang mga company pa. And then dito sa area din na mas malapit sa akin, sa Oyster King, Captain Dan's, Suncoast, Industrial Area. Yung makita nyo yung unang video ko, andun sa area na yon nag-submit ako. Pero this season, sa ganitong buwan, wala pa talaga silang LMIA. So, mga naghihintay pa sila ng mga positive na LMIA from IRCC. Usually daw, ang dumarating ang LMIA mga December to January. So, masyado pang maaga yung pag-apply ko. Kaya wala pa ako makuha ang LMIA or wala pang tumatanggap ng resume na kailangan ng LMIA or naka-close work permit. Ang ina-accept lang nila ngayon is open work permit or PR. So nakakalungkot. So sa PEI, marami din ako napasahan yan. Kasi dito sa New Brunswick, yung dati kong landlord, meron silang kaibigan sa PEI na nagtatrabaho. Dun sa mismong company, pinag-submit nila ako ng resume, pinilagay nila yung pangalan ng kaibigan nila
nagtatrabaho doon na PR na. So nung nakausap ko yung receptionist, tumawag siya sa mismong HR department. Sabi nga, wala silang LMIA. So, okay, move forward hanggang sa pumunta kami ng Atlantic Beef. Sa Atlantic Beef naman, kahit may kakilala ka pa, hindi sila tumatanggap ng resume. Puro online lang sila. Kaya, ang saklap kasi isa yun sa mga pinakamalaki din yata sa PI. Nagbakasakali lang din naman ako. So, yung tropa, may kakilala siyang HR sa True North. Sa True North, nag-submit kami personal doon. Hinahanap nila is open work permit. Kaya sabi ko, napakaswerte talaga. Kasi kung open work permit daw sana, diretso apply na for PR. Kaso, close work permit, hindi kasi sila nakakapag-provide ng LMIA. So sad. So, meron pa naman akong ilang araw na stay doon. Kaya ginawa ko, nag-submit ako sa ibang mga maliliit na factory, sa mga coffee shop, or meron kaming na-search sa Google na farm. Dito sa farm na to, na nakita namin sa Google, sila na lang talaga yung may LMIA. Available na LMIA dito sa PI. Kaso, hindi ka nila tatanggapin unless meron ka talagang experience sa farming. Kaso wala rin akong experience sa farming. So sabi nila, we can provide the LMIA, pero nga ang problema is ang kailangan talaga namin yung may experience sa farming. So sad, napaka-sad ulit. Kaya naman yung whole 3 days and 2 nights na in-stay namin is puro pagsasubmit lang ng resume, and wala rin naman kami talagang inaasahan na tatawag pabalik unless it's a miracle na magkaroon kaagad sila ng LMIA. Then hopefully, baka sakaling pagpasok ng December, may tumawag na sa amin. Pero sa ngayon, wala pa rin eh. Kaya naman, by next week, so target naman namin is Nova Scotia. Hopefully sa Nova Scotia, makasungit kami. Kaya naman sa mga naka-open work permit, napakasuswerte ninyo, yung mga naka-vulnerable. Kasi this is your chance. So, let's see kung ano talaga yung plan sa akin ng langit. Kung hanggang saan ba ako dadalhin ng pangarap ko na magkaroon ng permanent resident dito sa Canada kasama ng pamilya ko. Hindi natin alam. Kaya sa susunod na mga video, stay tuned and abangan nyo kung saan pupulutin ang buhay ng isang temporary foreign worker ngayon dito sa Canada. So, thank you ulit and mabuhay. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, ano pa hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button. Hanggang sa muli, salamat!